Samahan niyo po ako sa unang Korinto, 1 Corinthians, chapter 10. First Corinthians chapter 10 at dun po tayo sa verse 6. First Corinthians 10 verse 6. Now these things took place as examples for us, that we might not desire evil as they did. Do not be idolaters, as some of them were, as it is written. The people sat down to eat and drink and rose up to play. We must not indulge in sexual immorality, as some of them did, and 23,000 fell in a single day. We must not put Christ to the test, as some of them did, and were destroyed by serpents. Not grumble, as some of them did, and were destroyed by the destroyer. Now these things happened to them as an example, but they were written down for our instruction, on whom the end of the ages has come. Therefore let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. No temptation has overcome you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay lumalapit sa inyo. Hihiling namin ang tulong ninyo sa amin pong pag-aaral ng inyong mga salita. Patuloy po kaming tulungan at patuloy pong bigyan ng liwanag ang aming mga kaisipan, upang sa gayon, o aming Diyos, ang ningning ng inyong mga salita umabot hanggang sa aming mga puso, para tama ang aming pong pamumuhay at ayon sa inyong mga salita. Tulungan po ang inyong mga ngaral ng inyong katotohanan, at katotohanan nyo lamang po ang masambi para sa ikaulad ng bawat isa sa pananampalataya. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Katulad po ng pananaw ng iba, ang Old Testament ay madalang nilang basahin at pag-usapan. Dahil ang tingin ng iba, it's Old Testament. Oo nga naman. Kapag binasa po natin ang Old Testament, the nearest is Malachi, at ang Malachi is from our time is about 2,450 years ago. At kapag bumalik po tayo, pag pinag-uusapan natin ang Genesis, that is about 5,000 years ago. At pag pinag-usapan natin ang creation, ayon sa scientists, it might be about 10,000 years ago. Kaya tingin ng iba, Pastor, may effect pa ba yan? At mahalaga pa ba siya na siya ay pinag-uusapan? Ang sabi po ng manggagawa ng Diyos, yes. Because these are examples or illustrations. Patuloy po natin pag-usapan, mga kapatid, warning against idolatry. At ang verse 1 to 13 natin pong tinatalakay ay patungkol sa an illustration in the past. At katulad ng pangako ko po, ngayon ko tatalakayin ang verse 6 to 13. At yung next point po will be on Sunday. Balikan po natin ang istorya. Ang chapter 9 o chapter 8, chapter 9, and chapter 10, ayon sa mga nag-aral ng unang Korinto, ay isang bahagi sila ng usapin patungkol sa food offered to idols.
At bahagi po yun ng kanilang mga usapin ay yung pagkain in chapter 8, in chapter 9, the illustration of the servant of God, and that is Paul. And then yung chapter 10 ay bumalik siya sa idolatry. And then before he would move on, pinaalala niya na nangyari na to sa nakalipas. Ang pinagkaiba, mga kapatid, sa ating panahon, yung mga taga-Korinto, wala silang Old Testament. Wala silang gamit o pamamaraan na pwede nilang balikan yung aralin in the past at pwede nilang basahin. Ano ba yung pinag-uusapan at binabanggit ni Apostle Paul? They simply have to rely doon sa mga sasabihin ni Apostle Paul. Pero tayo, ito po yung maganda sa atin, we have the Bible for us to read. Pwede nating balikan. Totoo ba? Yung binabanggit niya ba rito could be found in the Old Testament? Was it preserved? At umabot ba sa atin? Yun po yung kagandahan po sa panahon natin. Yes, it was preserved. Isipin nyo kung paano nagtiyaga yung mga copier, o copies, yung kumopya ng Old Testament and the New Testament para umabot sa atin yung Bible. Yung difficulty po nun. Kapag Talmudist ang taga-kopya is letter upon letter, space upon space. Ganon din nung dumating ng mga Masoretes, they have to copy is letter by letter, space by space. Adding the consonants para mas maintindihan ng mga tao kung ano yung kung tama ba yung nakasulat. O adding the vowels para maintindihan siya at maging readable yung mga bagay na nasulat. Kaya umabot sa atin, can you imagine that? Hanggang ma-invento po yung mga printing press ni Gutenberg. At one of the most expensive book ay yung pinrint po ng Gutenberg. $1 million para makakuha ka ng isang copy noon. Kaya mapalad tayo. You could go back and read. At kaya gagawin po natin yung mga mailan sa mga bagay na to. Yung iba na naibanggit na po niya in the past ay patungkol sa time of Moses at patungkol din po yun sa pagtawid po nila sa Red Sea. But it did not end there. Minsan pag pinag-uusapan ang Kristyanismo, gusto ng iba maranasan fully. Pastor, kung mararanasan ko fully, at merong direct na karanasan na makikita ko, I might have my faith. Kasi naghahanap tayo ng special na karanasan. Kapag merong special karanasan sa buhay ko, then I might believe on the scripture. Pag pinag-iisipan ko po yung mga ganong usapin, yung Old Testament people had direct experience of God. Still failed. Ngayon, naghahanap tayo ng special na karanasan. It's just simple to answer. Yung puso natin ay nagpapump 24 hours, 24/7, without stop, until the Lord will say, stop. Imagine this. Saan kayo makakakita ng makina na aandar ng 24/7 for so many years? Kaya kung kayo ay 60 years old, 60 years na pong pinapaandar ng Diyos yung puso na yan. Maliban pa dun sa nung ginawa yung puso mo nung nandun ka pa sa sinapupunan ng nanay mo. That is 60 plus months na nandun ka sa sinapupunan ng nanay mo na umaandar yung heart. Can you imagine that? Tapos pinapalitan ng Diyos yung balat natin at hindi lumalabas yung mga ugat. And God is changing that every now and then. Naghahanap ka pa ng special na karanasan, Pag pinalitan ng Diyos yung balat mo, di mo man napapansin. Akala mo libag. It's actually skin and dead cells na nililagay po ng Diyos. Simply study man and you would see and maiisip mo na mayroong gumawa sa iyo. Kaya ito, meron po silang special na karanasan but still fail. Bakit? Isa po sa mga sasabihin ni Apostol Pablo sa atin, ang nakalagay doon sa verse 12, sabi niya,
Therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. Kayabangan ng tao. Pero balikan natin yung kasaysayan. Ano pa yung nais idagdag ni Apostol Pablo maliban sa pagtawid nila sa Red Sea? Hindi ko alam kung ang ginagawa ni Apostle Paul is binabanggit niya yung failure ng Israel mula sa paglabas po nila sa sa Egypt. Pagtawid sa Red Sea pa lang may problema na sila. Nagkaroon na ng struggle bago sila tumawid ng Red Sea. Nung nakatawid sila sa Red Sea, ganun pa din. They still fail. Di pa rin sila halos maniwala sa ating Panginoon. And then in verse 6, ganito po ang nakalagay sa verse 6. Now these things took place as examples for us. Mga halimbawa ito na nangyari in the past na di na dapat ulitin. Yung example na pagkakalagay po dito is not in a negative form, but para tayo maturuan not to follow them back. O hindi na natin to sundin ulit. At hindi na natin naisin ang kasamaan. Mga kapatid, ulitin ko. Ang kausap ni Apostol Pablo ay mga mananampalataya. Israel yung nasa Old Testament sa panahon ni Apostle Paul ay mga Korinto o taga-Korinto na mayroon pong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Can they return back? They might. Sabi na in verse 7, ito po yung apat na naging failure po ng Israel. By the way, hindi po lahat ng Israelita, mga kapatid, sa mga babasahin po natin, hindi po lahat sila ay hindi nagkaroon ng pananampalataya. Kaya nga malinaw pagkakalagay ni Apostol Pablo is most or many, ay hindi po lahat ay nag-fail. Kahit po doon in between, merong mga pananampalataya, siyempre ang naka-highlight lang na sumunod talaga sa Diyos at nakatawid from the wilderness at nakapasok sa promised land is Joshua and Caleb, o si Josue at si Caleb. Ito yung apat na bagay na failure nila, mga kapatid. One is idolatry. Ikalawa, sexual immorality, that is in verse 8. Tapos yung nasa verse 9 is they put the Lord to the test. And then yung verse 10 is they grumble or they complain. Kaya yun po yung apat na bagay na gustong bigyang pansin ni Apostol Pablo. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan kung ito yung issue ng mga taga-Korinto na gusto niya ring bigyang pansin. Dahil kilala ang mga taga-Korinto na nasa kanila yung Diyos-Diyosan at templo ni Aphrodite, baka isang bagay po yun. At kilala rin sila na marami silang mga Diyos-Diyosan. And they tend to battle and magmayabang sa kanilang mga kasamahan. Sabi niya in verse 7, do not be idolaters. Ito po yung kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ba malaki ba ang issue? Ang Diyos-Diyosan. Kahit po sa atin, marami tayong mga Diyos-Diyosan sa Pilipinas. Sometimes we call them Diyos-Diyosan. Pag kausap mo, Catholic, ang nasa mind mo is kanilang mga rebulto. Kapag nasa norte po kayo, ibang usapan. Okay. Sometimes, yung kanilang mga matatanda na namamatay ay tinatawag nilang mga Diyos. Kaya nga kapag sila ay nagkanyaw, sa Kapampangan kasi iba pong definition po yun. Sa kanyaw ng mga nasa north is kukuha sila ng baboy, tapos kukunin nilang certain portion ng laman sa loob at titingnan nila kung ano ang sasabihin ng kanilang mga ancestors. Sa ibang lugar ng Pilipinas, ang kanilang Diyos-Diyosan ay yung buwaya. And then they make it drums. Ginagawa po nilang drums po yun. Kaya yung sa mga maraming failure ni Ed Lapis is
alam niyo yun, redeeming the culture, ang dami ng failure dahil hindi niya alam yung definition ng mga bagay na to. Kaya, pag pinag-usapan po natin yung mga idolatry, ito po yung, it's not simply an image, but mga Diyos na tinatawag na hindi ang Diyos mismo. Ngayon, babalikan po natin yung istorya. No? Sabi niya muna dito, sabi niya, the people do not be idolaters as some of them were, as it's written. The people sat down to eat and drink and rose up to play. Ano ang meron at saan nanggagaling ang istorya? Balikan po natin at buksan niyo mga Bibles niyo sa aklat po ng Exodo chapter 32. Exodus Exodus 32 verse 1, ito po yung kanyang kwento. When the people saw that Moses delayed to come down from the mountain, the people gathered themselves together to Aaron and said to him, "Up, make us gods, who shall go before us. As for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him." Okay, ito yung request nila. Gumawa ka ng Diyosan na makakasama natin. Pero itong si Moses, wala na kasi. Verse 2. So Aaron said to them, "Take off the earrings of gold that are in the ears of your wives, your sons, and your daughters, and bring them to me." Verse 3. So all the people took off the rings of gold that were in their ears, and brought them to Aaron. And he received the gold from their hand, and fashioned it with the carving tool, and made a golden calf. And they said, "These are your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt." What can we see? Of course, yung point lang ni Apostle Paul dito, mga kapatid, we would see how they will be destroyed. Meron po akong gustong i-drive out dito na dalawang bagay. Una, si Moses ay unang pari ng Israel. It doesn't mean porke siya'y pari o priest o leader spiritually ng Israel, he is right. He is not right. Gumawa siya ng ribulto na guya o baka na bisero. Pagkatapos, sinabi niya sa mga Israelita, "Ito ang inyong mga Diyos na naglabas sa inyo mula sa Egypt." On a certain definition, mga kapatid, ang sinasabi ni Aaron sa kanila, itong mga baka na to, eto si Yahweh. Siyang naglabas sa inyo mula Egypt. He's out of line. Kaya minsan sabi ni Pastor, may Bible naman siya, may hawak siyang Bible. Can you see this? A leader spiritually guiding his people away from the Scripture. Kakatakot, ano? Yung pastor, hindi ba porke may hawak ng Bible and then leader ng simbahan, automatic, pinaniniwalaan natin? Can you imagine, Kibuloy, sabi niya siya daw si Jesus Christ. Lagi po nating tatandaan, when Christ will come, it will not be a secret. Sabi na kung paano siya umakyat sa langit, gano'n siya bababa. Nakita ba natin bumaba si Kibuloy? Ang nakita natin, inilabas siya mula doon sa ilalim ng lupa kasi doon siya nagtago.
Yung kwarto nung Kingdom Hall na sa ibaba, doon siya nagtago. Ang sabi ng Bible, pagdating ni Kristo, bababa siya mula sa langit. The way how you saw it. Nakikita nyo paano siya umakyat ayon sa Acts. O ganyan din yung makikita sa kanyang pagbaba o sa kanyang pagbalik. Yung iba naman, sabihin si Jesus Christ ay si Jose Rizal. Sino man nakaalam na naipanganak na si Jesus Christ through Jose Rizal? Sabi na kung paano umakyat, gano'n siya babalik. Eh, ba't siya naipanganak ulit kay sa nanay ni Jose Rizal? Mga kapatid, hindi pwedeng gano'n. Hindi pa nag-aaral sa simbahan eh. Yan tama, mga kapatid, see the scripture and how it went. Isa pa mga kapatid, people we want to worship God the way they want. Sasambahin ng tao ang Diyos sa paraan na gusto nila. And that's going a different way. Tuloy po natin ang istorya. Verse 5. When Aaron saw this, he built an altar before it, and Aaron made a proclamation and said, "Tomorrow shall be a feast of the Lord." Ang daming ginawa ni Aaron. No? Gumawa siya ng baka o mga guya, o pagkatapos nagdakda pa siya ng araw, is the feast of Yahweh. And they rose up early the next day and offered burnt offerings and brought peace offerings. And the people sat down to eat, drink, and rose up to play. O, dyan po galing yung quotation ni Paul. Eksakto? O, dyan niya po kinuha yun. Ibig sabihin, ito yung istorya na gusto niyang banggitin sa kanila. Verse 7, And the Lord said to Moses, "Go down, for your people whom you brought up out of the land of Egypt had corrupted themselves. They have turned aside and quickly out of the way that I commanded them. They have made for themselves a golden calf and have worshipped it and sacrificed to it and said, 'These are your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt.'" Imagine this, brethren. Kalalabas lang nila sa Egypt. Exodus 20 is the 10 Commandments. Exodus 32, magpe-fail na sila. Nakalagay pa naman sa commandment, hindi ka magkakaroon ng Diyos maliban sa Diyos, at hindi ka gagawa ng imahe ng mga bagay sa langit at sa bahay, sa ilalim ng tubig, at sasabihin mo yun ay ang Diyos. Ang bilis ng panahon. Bilis nila nakalimot sa utos ng Diyos. And these have come. And the Lord said to Moses, "I have seen these people, and behold, it is a stiff-necked people. Now therefore, let me alone, that my wrath may burn hot against them, and I may consume them, in order that I may make a great nation of you." But Moses implored the Lord his God and said, "O Lord God, why does your wrath burn hot against your people, whom you have brought out of the land of Egypt with a great power and in a mighty hand? Why should the Egyptians say, with evil intent did he bring them out, to kill them in the mountains, and to consume them from the face of the earth? Turn from your burning anger and relent from this disaster against your people. Remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants, to whom you swore by your own self and said to them, 'I will multiply your offspring as the stars of heaven, and all this land that I have promised I will give to your offspring, and they shall inherit it forever.' And the Lord relented from the disaster that he had spoken of bringing on his people." Pero mga kapatid, pastor, hindi pala natuloy. Natuloy po. Hindi lang sila inubos. If you would continue, then Moses turned and went down from the mountain with the 2 tablets of the testimony in his hand, tablets that were written on both sides
On the front and on the back, they were written. The tablets were the work of God, and the writing was the writing of God, engraved on the tablets. And Joshua heard the noise of the people as they shouted. He said to Moses, "There is a noise of war in the camp." But he said, "It was not the sound of shouting for victory or the sound of the cry of defeat, but the sound of singing that I hear." As soon as I came near the camp and saw the calf, as soon as he came near the camp and saw the calf and the dancing, Moses' anger burned hot, and he threw the tablets out of his hand and broke them at the foot of the mountain. He took the calf that they have made and burned it with fire and ground it to powder, and he scattered it in the water and made the people of Israel drink it. Tapos ano nangyari? Pinahiwalay ang mga Levita. Verse 27, and he said to them, "Thus says the Lord God of Israel, put your sword on your side, each of you, and go to and fro from gate to gate throughout the camp, and each of you kill his brother and his companion and his neighbor." Hindi po nagbibiro ang Diyos. Marami silang pinatay. At ang pumatay, mga kapatid, ay mga Levita, lipi ni Aaron. Kaya mga kapatid, paganism or idolism is sin. Minsan naging common na practice at pananalita ng mga tao yan. Kapag nag-uusap sila at magaling yung kanilang kasama, ang tawag nila is idol. Be careful po kayo. Idol, it's a common expression. Pangkaraniwang ginagamit po sa ating panahon. Pero minsan nakakatakot po. Baka darating po ito sa puot ng Diyos. Gayun din sa atin, mga kapatid. Christianity had declined too much. Pastor, wala tayong Diyos-Diyosan. Totoo po yun. Pero minsan, ang idol natin yung sarili natin. Alam niyo yun? Ikaw ang batas, ikaw ang Diyos. Ikaw lang ang nasusunod, and sometimes we don't want to obey the Lord. Balikan niyo po yung 1 Corinthians chapter 10. Verse 8. 1 Corinthians 10, verse 8. We must not indulge in sexual immorality, as some of them did, and 23,000 fell in a single day. May pinagmumulan din po yung istorya. Ano po? Sa Numbers, samahan niyo po ako sa aklat po ng mga bilang. Sa Tagalog, bilang. Numbers. Numbers chapter 25. Ganito po kaganda yung nagbabasa tayo ng Old Testament. Verse 1 ng Numbers 25. While Israel lived in Sittim, the people began to war with the daughters of Moab. Familiar yung pangalan ng lugar, ano? Moab. Diyan galing si Ruth. These invited the people to sacrifice of their gods, and the people ate and bowed to their gods. So Israel yoked himself to Baal of Peor, and the anger of the Lord was kindled against Israel.
Ano na nangyari? Ang kapatid, verse 1 defines an unequal yoking. Minsan nakala ng iba, Pastor, unequal yoking. Oh, masaya lang naman. Masasaya ako pagka nag-asawa ko. Gusto ko tong unbeliever na to. Mga kapatid, hindi ba natutuwa ang Diyos? Iba po yung tinawag ka ng Diyos at meron ka ng asawa. Iba po yung wala ka pang asawa tapos pipiliin mo pa rin yung unbeliever and God is not happy with that. Anong ginawa ng mga unbelievers o yung mga taga-Moab? In-invite yung mga Israelita na sila ay sasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kung mag-move forward po tayo in history, yun din na naging problema ni Solomon. Si Solomon ay nagkaroon ng 700 asawa at 300 concubines at marami sa kanila ay hindi Israelita. At inakay siya na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan and even build temples for them. And that's the fall of Solomon. At tingnan natin yung kinukwento sa atin ni Paul sa 1 Corinthians. Sabi na dito sa verse 3 ng Numbers 25, So Israel yoked himself to Baal Peor, and the anger of the Lord was kindled against Israel. And the Lord said to Moses, Take all the chiefs of the people and hang them on the sun before the Lord, that the fierce anger of the Lord may turn away from Israel. Biro ba? Biro unequal yoking? No. Minsan nakala ng iba, Pastor, unequal yoking, sasaya ang puso ko. Yes, but God is angry. God is angry with that. Gaano kabigat yun? Get all the sheep. Dahil sabit nyo lahat. Ibilad sa araw. Verse 5. And Moses said to the judges of Israel, Each of you kill those of his men who have yoked themselves to Baal Peor. Nag-asawa ng Moab, sumamba kay Baal Peor. Yun po yung galit ng Diyos. Patayin lahat. Di biro, di ba, no? Tapos ang verse 6, And behold, one of the people of Israel came and brought a Midianite woman to his family. Matigas talaga yung ulo, ano? Nagalit ang Diyos because of unequal yoking sa Moab. Tapos inakay sila sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. O meron pang isa, natapos na yung isang part, sumunod naman. Merong isa, nagdala naman ng Midianite sa kanilang pamilya in the sight of Moses and in the sight of the whole congregation of the people of Israel, while they were weeping in the entrance of the tent of meeting. Meron pang magmamatigas. Nakita nila ang galit ng Diyos. Here he come. Na-in love. Ay, na-in love ako. Na-in love. Sige. Tingnan niyo yung gagawin ni Phinehas. Verse 7, When Phinehas, the son of Eleazar, son of Aaron, the priest, saw it, he rose and left the congregation and took a spear in his hand and went after the man of Israel into the chamber and pierced both of them, the man of Israel and the woman, through her belly. Grabe siya, no? At dahil dyan, ang susunod na high priest, Aaron, Eleazar, tapos si Phinehas. Anong dahilan ng Diyos? Pagkatapos ni Eleazar, Phinehas ang magiging high priest dahil sa alab niya sa akin, sabi ng Panginoon. Nakita po natin, mga kapatid, yung galit ng Diyos. Mga kapatid, unequal yoking nung nauna, it's to the Moab. Then inakay sila sa idolatry. Then sumunod, habang umiiyak sila at nagtumatangis, mayroong isang lalaki ng Israel kumuha ng babae ulit sa mga Midian. Unequal yoking ulit. Sa galit ni Phinehas, sinibat yung dalawa. Paano kaya kung ganun ginagawa sa mga Kristiyano, no? Pag unequal yoking, patay na lang. Wala ng church discipline.
Mga kapatid, pero hindi po ganun ang gusto ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi to biro, ano? And this is sexual immorality ang tawag. Ilan ang namatay? Sabi niya, nevertheless, those who died by the plague were 24,000. Merong diferensya po yan. Ito pa yung mahirap na part. Yung numbers at saka Corinthians hindi nagmamatch. Nahihirapan po ako maghanap ng sagot. Anong sagot nila? Di sila nagmamatch. I tried to find the answer. Sabi ng isa, makakalimutin na yata si Paul. Bakit hindi parehas ang kanilang sinabi? Ang assumption, pinakamalapit na assumption, it might be the plague. Yung unang plague, ang binabanggit ni Apostle Paul na 23,000 ang namatay. Ayon sa mga commentator, mukhang dalawang set po yung namatay. The 23,000 and additional 1,000 na namatay. Okay, balikan niyo po yung Corinthians para may pakita ko pa yung diferensya. Yung nasa verse 9, sabi niya 24,000. Sa 1 Corinthians, makikita niyo po yung diferensya. Sabi dun sa verse 8, we must not indulge in sexual immorality as some of them did, and 23,000 fell in a single day. That's, ayon sa iba, it's the plague itself, 23,000. And then nagkaroon pa po ng 1,000 na namatay after that. Other than that, hindi ko na po alam ang explanation. Si Josephus daw ay merong mahabang explanation, hindi ko pa siya nabasa. Meron daw siyang mahabang explanation si Josephus. Hindi ko po alam. Kung gusto niyo pong basahin si Josephus, meron po akong libro dyan sa office. Tuloy po natin yung ikatlo. Sabi niya, verse 9, we must not put Christ to the test as some of them did, were destroyed by serpents. Magkasunod po ito, no? Yung verse 10 at verse 9, magkasunod din sila sa text. Kaya tutuloy ko na yung 10, then we'll go to the book of Numbers. Sabi niya sa verse 10, nor grumble as some of them did and were destroyed by the destroyer. Okay, dalawa po yan, dalawa yung hati po niya. Samahan niyo po ako sa aklat po ng Numbers. Numbers ako ulit, pasensya na po kayo, we have to go back. Yun kasing gusto ni Paul, bumalik siya doon, then we have to go back. Ano ba yung istorya? At saan nanggagaling yung kanyang istorya? Ang pinagkaiba nila, meron tayong reference, sila wala. Ito po yung unang part. In chapter 21 po ng Numbers, sabi po na sa verse 1, when the Canaanite, the king of Arad, who lived in the Negev, heard that Israel was coming from the way of Atharim, he fought against Israel and took some of them captive. And the Israel bowed about to the Lord and said, if you will indeed give these people into my hand, then I will devote their cities to destruction. And the Lord heeded the voice of Israel and gave over the Canaanites, and they devoted them and their cities to destruction. So the name of the place was called Hormah. Verse 4. From Mount Hor, they set out for the way to the Red Sea, to go around the land of Edom. And the people became impatient on the way. And the people spoke against God and against Moses.
Why have you brought us out of the land of Egypt to die in the wilderness? And there is no food, no water. And we load this worthless food. Then the Lord sent fiery serpents among the people, and they beat the people so that many people of Israel died. Ano yung concern? They want to test the Lord. Diba na, ang pagkain namin, puro na lang mana. Mana, 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 mana. Minsan nakala ng iba, Pastor, ang Diyos ba nagagalit? Yes. Pero kapag tinignan po natin ang sinasabi ni Paul, yung tinutukso o tinetempt ng mga Israelita dito is the Christ o the Messiah. Dito pa lang, lumalabas na ang Kristo nandito na po sa Numbers. Nasa Messiah, ang Messiah ang kantilang tinetempt. Ganun pa man, naggalit ang Diyos sa kanila at maraming namatay dahil sa pagtuklaw ng mga ahas sa kanila. Still, God made the solution for them, which implies na about Christ. Sabi na kay Moses, gumawa ka ng bronze serpent na ulo pong nayari sa tanso, tapos ilagay mo sa isang tiking, tapos ilagay mo sa gitna ng mga Israelita. Sino man ang matuklaw ay titingin doon at gagaling. In the New Testament, it was mentioned in John 3 verse 15. Siyempre, sikat yung for God so loved the world. That is in 16. In 15, hindi ang nakalagay. Sabi ni Jesus Christ kung paano yung serpent ay tinaas ni Moses. Ganon din itataas ang anak ng Diyos o ang anak ng tao. Anong ibig sabihin? Mga kapatid, ang kamandag ng ahas sa panahon ni Moses ay walang gamot. Late lang nilang nalaman na ang gamot sa tuklaw ng ahas ay kukuha sila ng dugo ng kabayo na natuklaw ng ahas na nakadevelop na siya ng anti-rabies. Tapos po yung itutusok sa tao para mapaglabanan yung rabies. O yung rabies. O yung kamandag ng ahas. Sorry po. Kaya yung mga kabayo, hindi po masyadong naapektuhan ng tuklaw ng ahas. Kailan lang na-invento yun? Sa panahon ni Moses, ito po yung gamot. Wala silang gamot. Sabi niyo, Pastor, tourniquet. Yun yung pinaka-Boy Scout na solusyon. But hindi pa rin siya solusyon. Temporary, stopgap lang po ang tourniquet. Kahit tanong niyo sa doktor, tourniquet is just a stopgap. But it's not really a solution. Yung sisipsipin ng tandok, hindi po totoo yun. Pero kung kayo ang sisipsip, pwede rin naman. Huwag niyong lunukin. At kung may sira daw yung ngipin, huwag mong sisipsipin yung kamandag dun sa... Pastor, paduduguin. Temporary po yun, and then dalhin niyo po sa doktor. Yun po yung pinaka-solusyon. Ngayon, noon walang ganun. Ang solution lang nila is titingin sila dun sa bronze serpent, and that is by faith. Gagaling at natuklaw ka lang ahas, mamamatay ka na, kalat na yung kamandag sa'yo, titingin lang ako doon, gagaling ako? Yes. Mga kapatid, nung hinalin tulad ni Jesus Christ ang sarili niya doon, ganito po ang pananampalataya. Ang kamandag po ng kasalanan ay nananalaytay sa buhay ng mga tao. Walang solusyon. Ang solusyon lang, manampalataya ka kay Jesus Christ at patatawarin ang iyong kasalanan. Yan lang po yun. Wala akong gagawin, manampalataya ka lang na si Jesus Christ ang pambayad sa'yo. Yun na po yun. Wala na. Wala na nga eh. Kung gusto mong gumawa, bahala ka magpagod sa sarili mo, pero wala kang magagawa dun. Walang magagawa yung gagawin mo. Ang gagawin mo lang, paano magkakaroon ng solusyon ang aking kasalanan? Manampalataya ka sa nagbayad ng kasalanan na tinanggap ng Diyos. And that is Jesus Christ. Lang iba? Wala. Pastor, magpapakabuti muna ako. O sige, kung kaya mo,
kung bubuti ka. Sana bubuti yung tao. Kaya lang hindi. Hindi niya kaya at ang kailangan lang niya ay ang Diyos. Matras po kayo sa chapter 16. Familiar kayo sa kwento ni Dathan? Si Korah, si Dathan sa kanilang rebellion sa Diyos at kay Moses. Number 16, verse 31. And as soon as he had finished speaking all these words, the ground under them split apart, and the earth opened its mouth and swallowed them up, and their households and all the people who belonged to Korah and all his goods. So they and all that belonged to them went down alive into Sheol, and the earth closed over them, and they perished from the midst of the assembly. And all Israel who were around them fled at their cry, for they said, "Lest the earth swallow us up." And fire came out from the Lord and consumed the 250 men offering the incense. Si Korah ay kamag-anak din ni Moses at ni Aaron. They grumble against Moses. Libita rin naman ako. Parehas lang tayo. Bakit ako hindi? Pakikinggan din kami ng Diyos. At ito ang tugon ng Diyos. Pinakain lahat sila sa lupa. Pero hindi natapos ang istorya doon. Tingnan niyo po yung verse 41. Kalulubog, kamamatay ng mga tao. Kamamatay. Verse 41. But on the next day, all the congregation of the people of Israel grumbled against Moses and against Aaron, saying, "You have killed the people of the Lord." And when the congregation had assembled against Moses and against Aaron, they turned toward the tent of meeting, and behold, the cloud covered it, and the glory of the Lord appeared. Verse 43. And Moses and Aaron came to the front of the tent of meeting, and the Lord spoke to Moses, saying, "Get away from the midst of this congregation, that I may consume them in a moment." Siyempre, hihingi po ng tawad si Moses. Wag Lord, wag Lord. But natuloy pa rin ang certain anger of the Lord. Verse 47. So Aaron took it as Moses said, that's the incense, and ran into the midst of the assembly, and behold, the plague had already begun among the people. And he put on the incense and made atonement for the people. And he stood between the dead and the living, and the plague was stopped. Now those who died in the plague were 14,700, besides those who died in the affair of Korah. Mga kapatid, pag Diyos ang naggalit, this will happen. Ang tawag ni Paul is the destroyer. At pinaniniwalaan ng mga Israelita, pag sinabing destroyer, ito yung Diyos na nagsabi kay Moses, maglagay kayo ng dugo sa inyong mga amba mula sa 1-year-old na lamb. At kapag nakita ko yung dugo, I will pass over. Yun po yung destroyer na pumatay din po dito. And that is the Lord. Kaya mga kapatid, those grumbler, alam mo yun? They grumble against Moses. Anong ginawa ng Diyos? O yun, pinatay. O nawa, hindi kayo grumbler. Balikan niyo na po yung Korinto. And let's see the implication
Ano yung gustong sabihin sa atin ni Apostol Pablo sa mga bagay na to? At sa kanyang mga sinusulatan at sa atin. Verse 11. 1 Corinthians 10:11. Now these things happen to them as an example, but they were written down for our instruction, on whom the end of the ages has come. Ilinagay ng Diyos at pinasulat ang lahat ng kwento ng mga bagay na to. Hindi lahat isinulat, but pinasulat ang mga to para meron tayong aral na makukuha. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, sexual immorality, putting Christ to the test, and grumbling against God ay hindi dapat ginagawa ng mga tao. Kaya instruction to sa atin, magiging aware tayo at maging maingat. Kaya nga mahalaga mga kapatid, when we study the Word by ourselves, we read the Old Testament, marami tayong malalaman at matututunan patungkol sa pamamaraan ng Diyos. In verse 12, sabi na, therefore let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. Huwag kang mayabang, sabi na. Baka darating yung panahon, babagsak ka din. Hindi dapat mapagmayabang yung mga tao. Minsan pag nakikita natin yung iba nagkakasala o nag-fail, ang hina naman ang pananampalataya niya, nag-fail siya. Mahina siya doon. Paano pag dumating yung panahon na darating ang kahinaan mo? Papasa ka ba? O you also fail? Lahat po tayo may kani-kanyang kinakaharap na mga struggles in life. Naalala niyo yung kwento ni Haman? Haman, Mordecai. Ayoko yung kwento kasi mahaba. Sa aklat po ni Esther, kung may time po kayo, please read Esther. 1-10 lang naman yon. Kwento ni Esther. Si Esther ay naging reyna ng kaharian ni Artaxerxes. At meron kanang kamay si Artaxerxes. Ang pangalan ay Haman. At merong kinamumuhian si Haman. Ang pangalan niya ay Mordecai. At maraming pagpapala at karapatan ang binigay ng Diyos kay Haman. Sukdulan papatayin ang mga Israelita. Ang problema, si Esther ay isang Israelita. Sabi ni Mordecai sa kanya, akala mo ligtas ka, nasa kaharian ka. Papatayin ang lahat ng mga Hudyo. Sama ka dun. Gumawa ka ng paraan, hindi maubos ang mga Israelita. Gumawa ng paraan si Esther. Kinausap ang hari. Pero di madali. Pagpupunta ang reyna sa hari, tatayo siya sa isang lugar at hihintayin siyang tawagin ng hari. Pag hindi siya tinawag ng hari, balik sa kwarto yun. Tinawag siya. Sabi na, anong gusto mong mangyari? Maghahanda ako ng piging. Yayain mo si Haman tsaka ikaw. Si Haman naman tuwan-tuwa. Ako lang inimbita sa lahat ng mga tao dito. Ako lang ang hari at si Esther. Talaga, masaya talaga ito. Tapos makita niya ulit si Mordecai sa labasan. Sabi ng pamilya niya, ikaw lang ang bitado. Gawa ka ng paraan, patayin mo ni Mordecai, isabit mo. Kaya si Haman, nagpagawa siya ng, alam mo yung mataas na kahoy para isabit niya doon si Mordecai. Kaya lang si Mordecai mayroong matinong nagawa. Nalaman niya na mayroong plot o pagpatay na plano para sa hari. Sinabi niya sa isang yunok, papatayin ng hari. Merong 2 yunok na papatay sa kanya. Sinabi. At nalaman nila na totoo yun. Kaya minsan, nagbulay-bulay ang hari. Nakita niya na wala silang nagawang parangal para kay Mordecai. Kaya sabi niya, ano na nagawa nating parangal kay Mordecai? Tinanong niya yung mga kasama niya, wala po, mahal na hari. Sige. Pagdating ni Haman, sabi na, Haman, ano kayang magandang gawin natin sa tao na kinalulugdan ng hari? Lagay mo yung damit mo.
Tapos, pasakayin mo doon sa kabayo. No, sabi ng hari, sige, isakay mo si Mordecai doon. Alam mo, nalumo si Haman. Tapos darating na yung piging. Ayan na yung piging. Anong request mo? Sabi ng hari kay Esther. Alam mo, merong gustong pumatay sa lipi namin kasama ako doon sa papatay. Sino namang masamang taong gustong pumatay sa inyo? Ayan, si Haman. Yun na po yun. Yung kayabangan ni Haman ay nagtulot sa kanya. Time will come, he fail. Mga kapatid, hindi tayo pwedeng maging mapagmatahan sa iba. Sa kanilang kahinaan nila yun We have to understand, kahinaan niya yun. Dapat ang inisip ng Kristiyano, paano ko siya matulungan to overcome his weakness. Paano ko siya matulungan na makayanan yung bagay na yon. Or, dito po mahalaga yung pananalangin. Dahil ang Diyos kailangan natin sa lahat ng pagkakataon. Kapag nasa struggle tayo, kailan yung panahon na nag-pray ka ulit? Pinakamasarap pa naman ng prayer when you are in a struggle. Alam mo yun, pag malaking problema mo, doon ka luluhod talaga. At alam mo yun, yun yung pinaka-alis na prayer siguro mangyayari sa'yo when you're in a big struggle. Panginoon, di ko na kaya. Naubos na yung aking logic. Naubos na yung science ng aking kaisipan. Naubos na yung aking philosophy. What? Alam niyo, minsan yun po yung pinakamasarap na panalangin na gagawin mo sa buong buhay mo. Kaya lang, when we struggle, we don't pray. Sometimes we don't pray. Alam niyo ba yun? We try to solve the problem by our own. Kaya sinasabi ni Paul, matatalino kayo mga Korinto. You're wise. You're good. Tandaan niyo to. Huwag kayong mayabang. When temptation come, you might fall. Kung meron na kayong na-fall o na-fall na kayo minsan sa inyong struggle, baka di ka nag-pray. Lahat po tayo meron. I have my own struggle. Iba po yung itsura ng akin. Iba po yung sa inyo. Iba-iba po tayo. Iba-iba tayo ng kahinaan. Iba-iba tayo ng kakayanan. Iba-iba ang katalinuhan natin. Iba-iba yung kakayanan na ibinigay po ng Diyos sa atin. We were put together by the Lord to help one another. And especially to pray for one another. Kaya ang halaga po ng fellowship. Alam niyo ba bakit hindi ko gustong mawala, ayoko mawala yung break time? Hindi dahil gutom na ako pagkatapos ko nag-preach at magkakape ako pagkatapos. Hindi po yon. It was designed para yung mga mananampalataya have their own fellowship. Magkumustahan, kumusta ka? Hindi lang pinag-uusapan kung masarap yung spaghetti, kung saan binili yung pansit, at sino naghanda ng pansit. It's to talk. Minsan biglang, may problema pala siya. Then you pray. That's the way you could help others. Or sometimes we could suggest, alam mo, ganito yung problema mo, baka ganito kayang solusyon. That's the idea of fellowship, brethren. It's not simply, alam niyo yung katuwaan lang, etc., etc. Verse 13. Sabi na, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. Mga kapatid, lahat tayo dadaan sa temptation. Common to man. Ibig sabihin lahat darating. By the way, yung temptation dito, mga kapatid, hindi ito tukso as in in a negative sense. Ang idea ng temptation dito, mga kapatid, is test. Test. To test your faith. Susubukin ang iyong pananampalataya. At minsan sa iba, negative. Pastor, negative. Si Satanas, gagamitin yung test para ikaw mag-fail. Ang Diyos, ang idea po ng
ng test is for you to grow. When you overcome, pag nalampasan mo yung struggle na to, then you will grow. Eventually, it will be changed again. And then pag nalampasan mo ulit yun, you will grow. Pastor, mahirap. Ako lang may ganitong problema sa balat ng lupa. Oh, kaya, alam niyo ang hirap-hirap ng buhay, ano? Huwag niyo sabihin Pastor, sa amin hindi. Hindi mahirap ang buhay. Sino dito hindi po nahihirapan sa buhay? Balato naman. Hirap na hirap ka and you tend to complain. Tapos makita mo yung nagtitinda ng, nakalimutan ko yung tawag niya sa upo eh. Alam mo yun, nagtitinda ng upo? Dito, yung nakabike. Tagasawat. Tapos sabihin mo sa akin, mahirap ang buhay. Siya kaya, anong sasabihin niya sa'yo? Tapos naka-smile yun. Bibili ka? Hirap na hirap ako, mas hirap na hirap pa siya. Nakikita niyo ba? Kaya kung makakomplain tayo, wagas, pag tinignan mo yung buhay ng iba, alam niyo po yun. Nagko-complain ka, tapos yung bigas mo, aroma. Hindi, Pastor, NFA lang. Yung 20, mabango daw yun eh. Paano yung kumakain, puro kamote lang kinakain? Pastor, masarap yun. Masarap po yung kamote kung hindi araw-araw. O paano pang araw-araw na yung kamote? Maganda sa katawan yun. O sige, palit kayo. Bigay mo yung aroma mo sa kanya, sa'yo yung kamote niya. Pero araw-araw morning, breakfast mo, kamote, nilaga. Lunch mo, prito. Pagkagabi, lagyan mo na siya ng, alam niyo yun? Subukan niyo pong araw-araw. Buti pa yung kanin, pwede mo siyang lagyan ng toyo sa umaga, asin sa tanghali. Mantika, toyo sa gabi. Ayos na, basta may gatas ka ng tigre, uubra yung kanin. Ilabay mo lang yung kape. Di ba nilalabay niyo yung kape rito, sa kanin? Ako hindi. Hindi ko talaga nilalabay. Pero dito nilalabay nila, isasabaw. Di ba, ayos na? Subukan nyo sa kamote, hindi ubra yun. Alam niyo yun? Tapos makita mo, hirap na hirap ka, tapos naka-Nike ka, tapos siya, yung Nike niya, yung kalyo niya sa paa. Tapos hirap na hirap ka sa buhay. Tapos nagko-complain tayo. Mga kapatid, kahit po sa pananampalataya, we sometimes struggle. Wala pong madali. Lahat tayo dadaan sa testing. Ang purpose ng Diyos sa testing ayon sa James chapter 2 is for you to grow spiritually. Stand with that. Manalangin ka, Lord, tulungan mo ako ma-overcome ko to. It's either i-overcome yung struggle o yung puso mo tuturuan how to be resilient on that. Hintayin po natin, magbabrownout ulit ng brownout. Hanggat po natatapos yung bakasyon na to, magbabrownout. Maliban pa parating po yung bagyo. Hindi po nagbabrownout kapag kami tumatakas. Eventually, it will become a brownout dahil po sa paghina po ng kuryente because of the repairs of the engine. Pero mga kapatid, can we overcome and be resilient on that? Ito mahirap. Let's pray for it. Panalangin natin na may struggle na meron po tayo. Bring it to the Lord. Because we need the Lord every time sa buhay po natin. Nawa mga kapatid, maging maingat po tayo. We have examples in the past. Huwag na natin silang tularan. Huwag tayong mayabang, kamukha ng mga taga-Korinto, lest we fail. Huwag tayong mayabang, katukulod ni Haman. But humble ourselves in the eyes of the Lord. At patuloy po tayong magpakumbaba sa kanyang harapan. Manalangin po tayo. Aming Diyos, mahirap. Mahirap po as we live on this earth. Ayon sa aklat na mga awit, ang buhay dito ay bat-bat ng hirap. At mahirap nga talaga. Pero meron kaming pag-asang inihintay na bagong langit at bagong lupa. To be with you in your kingdom. Makakasama namin kayo, wala nang korupsyon, wala nang kalokohan,
ng mga politiko dahil kayo mismo ang mamamahala. As we live on this earth, po amin Diyos, patuloy tulungan po kami. Nawa hindi na namin magaya yung mali ng iba na nauna sa amin, lalo na po yung nalathala at naisulat, pinasulat po ninyo. Gusto tulungan niyo po kami na maging mapagkumbaba, laging umasa at magtiwala po sa inyo. Lagi kami tumingin ng may pananampalataya sa aming Panginoong Kristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Kung inialay niya ang buhay niya para sa amin, alam po namin, kahit po sa mga, lalo na yung mga struggles po namin, lalo niya kami tutulungan. Kaya sa inyo po kami lumalapit, kailangan po namin kayo sa lahat ng pagkakataon at saglit ng aming buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.